Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Marami ngayon ang nagtatanong kung magkano ba ang per square meter ng pagpapatayo ng bahay. At pinangahawakan nila kung ano yung sasabihin ng contractor na presyo sa oras na yun, right there and then. Pag sinabi ng contractor, ganito yan, 28,000 per square meter, ganitong finish. 30,000 per square meter, ganitong finish. 50,000 per square meter, ganitong finish. Ang tawag doon ay ballpark costing. Ngayon, reliable ba yung per square meter costing na yan o yung ballpark costing na yan? No? Yan ba ang isusulat nyo sa kontrata? Tapos hindi na kayo mag-aaway. Handang uli. So, ngayon, talakayin natin iba-ibang klase ng paraan para malaman ang cost at kung ano ang panghahawakan mo talaga na cost ng project na ibibigay sa'yo, i-deliver sa'yo ng iyong contractor. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kaya pag-usapan natin ngayon, yung mga basis ng isang contractor, isang legitimate na contractor or architect or engineer na talagang bihasa sa construction sa pagpapalitaw ng totoong cost. Hindi naman natin sinasabi na 0-0 na saktong-sakto yung cost, pero estimate, yung masasabi natin na scientific estimate. Sinulat ko na. Ayoko naman kasi na nahihirapan kayo. Sinulat ko na. Pag-usapan natin. At para mas maganda yung presentation, gumawa tayo ng mga parameters. Para masabi natin, una, anong klase ba yung mga ginagamit na instrument para malaman ang cost? Pangalawa, ano ang ine-expect mo dyan na focus ng instrument na yan sa costing? Pangatlo, nakalagay na ba dyan yung presyo? At dyan tayo interested, di ba? Sa presyo. Ayan ang make or break ng mga contractor kung sa kanila mapupunta yung project o hindi. Nandito nangyayari yung competition sa mga bidding. Sa mga owner naman, ito naman yung kanilang reality. Kung kaya ba nila o hindi. At sa mga architect naman, marami nangangamoting architect yan sa costing. Tapos yung accuracy, ilagay natin sa percentage para mag-grasp ninyo. Kung talaga bang manghahawakan ka na sa instrument na yan. And yung main use, para saan ba yung instrument na yan sa pagkuha ng cost. Unahin na natin yung ating paborito, per square meter. Ang totoong tawag dyan, ballpark. Yan. Kapag sinabing ballpark costing, yung ballpark kasi parang yung bola, tinapon mo, yan. Tapos kung saan siya hihinto, parang ganun. Ginawa na siyang term sa pagkuha ng tansyadong mga cost. Ang ballpark, ang focus niyan, mga kaibigan, ay yung feasibility. Project feasibility. Feasibility. Yan ang focus niyan. Ibig sabihin, ano yan, plus minus, malayo pa yan sa katotohanan. Ang basis na kinukuha dyan sa pagpa-pricing ay yung una, history. History. Pag sinabing history, yung contractor, yung mga past projects niya, natapos niya, tapos kinuha niya kung anong sukat nun, ilang square meter yon. Tapos yun yung nagiging scientific basis niya sa mga susunod niyang mga projects. Katerno o kamuka ng project na natapos niya. So, yung mga contractor na experience na, nagre-rely sila sa ganon, sa history.
ng kanilang mga past projects, tapos dinadagdagan na lang nila based sa inflation, etc. etc. Pero feasibility pa rin yung nagpo-fall. Hindi pa yun yung actual na construction. Kasi itong ballpark, wala pang plano. Wala pang design. Ang basis nyo lang dyan kung anong sukat nung itatayo. So, yan yung tinatawag na ballpark costing. Yan yung pinakamalabnaw. No? Kumbaga sa juice, yan yung tubig pa lang. Kaya, may presyo na ba yan? Oo, meron na. Pero, yan nga yung presyo na basis pa lang para makapag-ipon ka. Parang tansya ng contractor. Contractor, engineer, architect, magkano ba ang per square meter ngayon ng bahay? Anong finish? Standard eh. Ganun ba? Pag standard, walang ano yan, walang special finish yan, pinturado lang yan, ang tiles niya, pinakamura, ang bintana niya, pinakamura, pinto niya, pinakamura, basic lang. Okay yun. Magkano po ba takbuhan yan? Mga 28 per square meter, 28,000, ganun. May presyo na. Pero, yun nga, wala pang plano. Nag-base lang kayo sa history. Mga dati niyang nagawa. Kaya, kumusta ang accuracy niyan? Wala pang 30% o kaya 30% pababa. So, hindi pa yan reliable. Bakit? Hindi siya specific. Hindi siya detailed. Suntok sa buwan yan. Pero ginagawang basis para matansya mo kung kaya mo bang gawin yung project. Kaya mo bang i-produce yung amount na yon. At kung hindi, mapaghandaan mo, mapag-ipunan mo. Yun ang purpose niyan. No? So, ang main use is yun nga, budgeting the project. Very, very initial. Initial budgeting. So, hindi yan pwedeng gamitin na basis ng isang contract. Mag-aaway lang kayo dyan. Okay. Pangalawa, quantity take off. Pag sinabing quantity, ay, ano yan, no? Ilan? Gaano karami? Gaano kahaba? Quantity niya eh. So, yan ay tungkol sa mga dami. Sukat. Yan. Take off, yun nga. Kinuha mo. Kinuha mo yung dami, kinuha mo yung sukat ng mga parts. Yan. So, nangyayari itong quantity take off, no? Kapag kayo ay pumirma na ng design contract ng architect mo at meron ng plano. Ang focus nito ay dapat pala black, no? Ang focus ng quantity take-off ay measurements. Kaya yung binanggit natin kanina. Ilan ang pinto? Anong sukat ng mga pinto na gagamitin? Yan. Gaano karami ang concrete? Ilang cubic meter? Ano ang strength ng concrete? Gaano karaming bakal, anong grade ng bakal, anong total kilograms, yan. So, yun yung hinahanap dito. May presyo ba? Wala pa. Wala pang presyo niya. Wala pang presyo yan. No? Pero, masasabi natin na ang accuracy niyan ay mataas na rin. No? So, let's say, 30 to 50% accurate yan. No? Kasi mayroon na ng mga sukat na pinag-uusapan. No? Kaya lang, wala pa yung presyo. So, yung 50% doon ay yung presyo. Yan. So, main use nito, yung pag-determine ng mga quantities ng materials. Quantities. Para may idea kung si contractor man yan, kung si designer ang gumawa ng quantity take-off, si contractor naman, may idea siya, ilan yung gagamitin niya. Ano ang mga length base doon sa cutting list o sa plano. Yan. So, yan yung gamit ng quantity take-off. Makakatulong ng malaki, pero hindi pa lalabas dyan yung presyo. Pero mahalagang instrument yan para makuha ang presyo ng project. Okay, punta na tayo sa susunod. No? Ating konti Okay. Yung susunod
ay bill of materials. From the term materials. So, ibig sabihin, puro materials yan. Bill, listahan. So, sa layman, listahan ng mga materyales. So, ang focus nito ay material quantities. Material quantities. So, pagkatapos ng plano, pagkatapos ng quantity take-off, malalaman na ngayon kung ilan ang mga bibilhing materyales. Kaya tinawag siya na Bill of Materials. Ito yung hinihingi karaniwan ng City Hall, di ba? Bill of Materials, 500 bags of cement, 25 cubic meters of white sand, 32 cubic meters of 3/4 gravel, 750 board foot coco lumber, mga ganon, no? So, yun, Bill of Materials. Listahan ng mga materyales. Ngayon, may presyo na ba yan? Dahil nga listahan pa lang yan ng mga materyales, pwedeng meron, pwedeng namang wala pa. Yan. Depende kung ano ang purpose. No? Kung para ito sa permit, no, nakalagay na yung presyo. No? Pero, sa pinakababa pa, diba, nakalist na yung mga materials, nakalist na yung quantity. Tapos, pwedeng may presyo na dito ng materials. Sa pinakababa pa niya, pagkatapos ng total, lalabas naman yung labor. Yan, ganun siya. At usually, sa bill of materials, yung labor ay ginagawa siyang percentage ng material cost. So, parang yung iba ginagawa nila 40%, 45%, etc. Accuracy, aba, mataas na to. No? 50% up na to. No? 50 to 70% accurate na yan. Reliable na yan. Kasi may plano na meron ng quantity take-off. So, nandito na siya sa stage na to. Nagawa na tong dalawang to. Pagka pinanganak yung bill of materials. So, ano ang main use ito? Purchasing. So, yung pagbili. Kasi nga, may listahan na ng mga materyales na kailangan. So, magiging guide mo ngayon yan sa pag-purchase ng mga materials. So, reliable na ba? Oo. Meron ka ng chance na 70% accurate na yung costing mo. Hindi tayo aabot sa 100%, tawag nyo expect na aabot tayo sa 100% accurate. Kahit na umabot dito pa tayo sa uli. Kasi nga, wala naman talagang accurate 100% na estimate. Otherwise, hindi na siya estimate. Estimate nga eh. Okay. Next, dito na tayo sa susunod. Bill of quantities. So, ibig sabihin, meron ka ng bill of materials at meron ka ng quantity take-off kapag pinanganak ang bill of quantities. Listahan ng ilan. Yun eh. So, dito, sa bill of quantities, ang focus nito ay yung unit tsaka quantity cost. May cost na siya. Check na natin to. May cost na. So, ibig sabihin, unit. Example, 2 cubic meters na concrete. Yun yung unit niya. Yung quantity, 2. Yung unit, cubic meters. Yung material, concrete. Tapos, meron na nakalagay dyan na unit cost. So, i-multiply yung unit cost na yun. Example, 6,000. 6,000 cost per unit. Ilan yung quantity? 2. So, yung 2 cubic meters times 6,000 pesos equals 12,000 pesos. Yun yung material cost. Tapos, meron na rin siyang cost ng labor. For every cubic meter of concrete, ganito ang presyo ng labor. So, meron na siyang malinaw na quantity take-off, may malinaw na siyang bill of materials, kaya pwede na siyang presyuhan. Accurate? Oo, mataas na siya.
70% to 90% accurate na yan. So, ito ang pinakamataas na accuracy level na pwede mong gawing basis sa kontrata. So, ano nito? Ano ang main use nito? Aba, contracts na yan. Construction contract. Kaya nga yung, pag nanonood kayo ng hearing, ba? Minsan lumilitaw yung term na yan, na bill of quantities. Diba? So, dapat merong pinipresent kayo na bill of quantities. O kaya, quantity take-off. No? Dapat lumalabas yan, ganyan-ganyan, para may basis. Yan. Para alam natin kung saan nagkaroon ng insertion, blah, 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 saan pinamaga yung fund. So, ito yung hinahanap nila, di ba? Yung bill of quantities. Kasi yan na ang ginagamit sa kontrata. So, ano ang take-away natin dito? Hindi ko mo sinabi ng isang contractor na ang isang bahay ay 28,000 pesos per square meter, yun na ang presyo na pagkakasunduan nyo hanggang sa huli. Mag-aaway kayo. It's either talagang magiging overpriced or lugi siya. Kaya para maging malinaw ang usapan nyo sa kontrata, dapat daanan itong lahat na ito. No? Una, ballpark. Nag-usap kayo. Architect or engineer or contractor. Magkano ang bahay? Ganito, 28,000 per square meter ang ballpark costing yan. Mukhang kaya. Sige. Gawin natin? Design muna natin. Okay, sige. Pag-ipunan ko yung halaga na yan at sige, gawan mo na ng design. Okay, pagka dumating na yung design, client, meron na akong design. Quantity take-off na natin. Ganito ang mga measurement na lumabas. Ganito ang kailangan ng mga materials dyan. Meron ng specifications. So, magagawa na natin to. Okay, sige. O, paano? Yung susunod, pagkatapos nyan, bill of materials na tayo para sa permit mo. O, sige. Yan na. Apply na natin ng permit. Bill of materials. Ngayon, bibigay mo ba sa akin ng construction contract? Tignan natin magkano ang totoong presyo. O sige, gagawan kita ng bill of quantities. Dito na kayo magbabakbakan. Hindi dito. No? Huwag kayong makipagbuno dyan. No? Walang basihan yan. Hangin lang. Hangin. Ang basis dyan sa ballpark. Dapat dito kayo. No? Kasi pang construction yan. Bill of quantities. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Sana natuto kayo. Mahaba na ang kwento. Ako po si Architect Ed. Ingat. See you soon. Bye.